Hallelujah to the Lamb of God. Pagpalang madaling araw sa lahat ng makapakinig nito ngayon. Ang awa, biyaya at pagmamahal ng Panginoon ay naway sumasa inyo. Kung by the time na mapakinggan nyo ito, I hope and pray na nasa inyo ang pagmamahal ni Lord. So mga kapatid at kaibigan, kung inyong makikita, dito ako sa Book of Joshua. So kasi mga kapatid at kaibigan, nung kahapon, bilang isang Christian, I don't know kung dinadanas din ninyo ang dinadanas namin sa kapatiran na minsan makuan tayo, mapagod tayo, minsan ma-discourage tayo, madismaya tayo sa mga pangyayari. And yun kahapon, yun ang ko nasa yun ang na-feel ko, kapatid ng kaibigan. At yun nga, nilapit ko yun kay Lord. Sabi ko kay Lord, napapagod na ako. Yan. Hindi naman sa napapagod ako sa situation namin ni Mrs. ko. Napapagod ako sa mga nangyayari sa paligid, nangyayari sa mundo. Nalulungkot, napapagod, nakikita mo yung mga tao na ganun pa din. Yun ang nakakapag-dismay sa akin. Yun ang makakapag-discourage sa akin. Makikita mo mga tao parang wala talagang paki sa salita ng Diyos. Yun mga kapatid, mga kaibigan, dahil sa mga ganun mga pangyayari ay nalulungkot tayo, nalulungkot kami sa kapatiran. And I don't know sa mga personal ninyo na mga pagsampalataya kay Lord, kung na-experience din ang mga na-experience namin na nalulungkot kami sa mga nangyayari sa paligid sa mundo. And because of that, nag-pray ako kay Lord, and after that, in-open ko yung Bible randomly, kasi from time to time nagawa ko yun, na in-open ko ang Bible na hindi ko tinitingnan, tapos nabuksan ko lang kung saan. Tapos dito ako napunta, mga kapatid at mga kaibigan, nung in-open ko ang Bible randomly. And since ako ay napagod, na-discourage, na-dismay, dito ako napunta. Exactly this chapter talk. Marami kang pinag-usapan dito, dito sa 8, meaningful to, ito ang common to sa mga Christians, na this book of law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So ito very common to ang Joshua chapter 1 verse 8. But since yun nga, kahapon ay napagod ako, na-discourage ako, diretso ko na lang dito sa sa 6, I believe in this message talaga to ni Lord, mga kapatid, kaibigan. Kung hindi lang sa akin, kung sino man din kayo na makapakinig nito na ganito din ang na-experience kayo, na napapagod, nalulungkot, nadidismaya, nadidiskaril. So ito ang message ni Lord sa atin, Let's be strong and of good courage. Be strong and of good courage. Yun po ang sabi ni Lord, So ito ang sinabi niya kay Joshua, dahil nga inatrasan niya si Joshua na i-lead ang mga Israelites dun sa Promised Land. Kasi nga si Moses nito ay patay na, So si Joshua, siya po ang servant ni Moses, i-minister dun to Moses, kung mabasa niyo dito, Siya yung kumbaga right hand ni Moses. And after that Moses have died, so siya naman ang ginamit ni Lord upang i-lead ang mga Israelites doon sa Promised Land.
So ito ang sabi niya kay Joshua, "Be strong and of good courage, for unto these people, Israel," ito yung mga tao no, na anak ni Jacob, anak ni Israel. "For to these people shalt thou divide for an inheritance the land." So since hindi pa nga nila nakonquer ang promised land, only the Reubenites, the tribe of Reuben, Gad, and tatlong tribes pa lang nagkaroon ng inheritance nito eh. But mostly sa 12 tribes wala pa. So siya ang inatasan na mag-conquer sa mga lands na yon, at siya mag-divide ito para sa 12 tribes of Israel. So kasi promise na nga eh, which I swear to their fathers to give them. Promise ni Lord yan sa forefathers nila, sila si Abraham, Isaac, and Jacob. And once again, ito nga sinabi niya, no? "Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law." So kailangan pala nating maging matatag, no? Kailangan nating maging magkaroon ng lakas, no? Yun nga, upang masunod natin ang kalooban ng Panginoon, kung pagkatatag tayo. Yun nga, normal na ma-discourage talaga tayo, no? bilang tao. Nature natin yung tao na mapagod, ma-discourage. Alam na ni Lord yan eh. Kaya nga sinabi niya sa atin na lalapit tayo sa Kanya kung tayo napapagod, dahil siya magbigay sa atin ng kapahingahan, no? And yun, should continue to do the will of God. Kahit tayo napapagod, hindi tayo pwedeng huminto. Kasi nga, bakit nasusulat yan sa Hebrew na, "If any man draw back, my soul shall have no pleasure in him." Hindi matutuwa si Lord sa kung tayo ay babalik, no? So let's move forward kahit na napapagod tayo, kahit na nadidismaya tayo, nadidiscourage tayo. Let's continue upang masunod natin ang kalooban ni Lord. Kasi pag magpadala tayo sa pagod, magpadala tayo sa kalungkutan natin, magpadala tayo sa pagkadismaya, wala na, hindi na natin magawa ang kalooban ni Lord. So let's continue kasi utos ni Lord yan eh, na magpakatatag tayo, no? And once again, inatasan niya si Joshua, no? Kung anong sinabi ni Lord kay Moses, yun yung sinabi ni Moses kay Joshua unto the 12 tribes of Israel, no? At ito ang important din to, no, na we should turn not from it to the right hand or to the left. Hindi tayo pa anong tawag dito, kung sa barko pa, hindi tayo pa iba-iba ng direksyon, mga kapatid at mga kaibigan. Ganoon din tayo sa pagsunod natin kay Lord. Hindi tayo dapat na mag-iba-iba, no, ng direksyon, kundi straightforward tayo sa pag-follow natin sa Kanya upang tayo ay mag-prosper sa ating pag-serve sa Kanya. Hindi mag-prosper sa mga bagay dito sa mundo, ha. Hindi tayo mag-prosper. Tayo ay lalago. Ang ating pananampalataya ay lalago, no? Mag-grow tayo. Karoon tayo ng bunga na mula kay Lord. Hindi yung bunga na, once again, hindi yung bunga dito sa mundo, ha, na tayo ay magkaroon ng mga bahay, sasakyan. Not that, but ang bunga ay yung bunga na mula sa Diyos, no? Kasi nga pag wala naman tayong bunga, in John chapter 15, putulin niya tayo. So we should have that fruits from Him, that we can have that if we strive, no, to obey Him. So once again, dito tayo sa continue natin to, no. So God commanded Joshua nga na ang salita ng kanyang salita, no. Book of Law pa kasi ito noon, hindi pa to complete yung time ni Joshua, hindi pa complete ang Bible. So since sila ang nauna sa mga apostles, no, si Joshua. So ito pa ang law ang nandun sa time nila, yung dito sa Deuteronomy, yung dito sa tawag dito sa Leviticus. So yan pa ang Bible noon, wala pang New Testament. And God commanded Joshua na yun nga, hindi dapat wala alisin sa kanyang bibig
ang kanyang mga utos, kundi ito'y kanyang i-meditate, no? But thou shalt meditate therein day and night. Ano ba itong meditate sa Tagalog, mga kapatid yun, mga kaibigan? Hindi ako familiar kung ano to sa Tagalog itong meditate eh. Pagmuni-muni o sa Bisaya ang tawag nito meditate is hinuklugan kasi ito sa Bisaya, mga kapatid at mga kaibigan, no? So yung yun ba, pag-isip kuhanin mo ng mabuti ba, pag-aralan or isipin mo, no? I believe that's yan sa Tagalog yan. But research nyo na lang kasi hindi ko masyadong kung ano talaga yan sa Tagalog ang meditate, no? But sa amin dito sa Bisaya is hinuklugan yan, mga kapatid at mga kaibigan, no? Muni-munihan mo ba kuan mo yung tawag dito kumbaga sa pag-aaral mo, yun nga, kung ano ang anong i-exam ng sa school mo, ibigay ng teacher mo ay pinag-aaralan mo para makapasa ka. Ito din dapat sa salita ni Lord, no? Pag-aralan mo, basahin mo, isipan mo, so upang makuhaan din tayo, makapasa tayo sa coming judgment, no? Since there is a coming judgment. And since I'm speaking of pag-aaral, so kapatid ng kaibigan, no, we know that na yung pag-aaral na yan is not commanded. Mag-aaral tayo dito sa mundo, karoon tayo ng mga degree, no? It is not commanded by God if we read the scripture. Ang gusto niya pag-aralan natin is ang kanyang salita, hindi yung pag-aralan natin dito sa mundo kung paano tayo maging successful, no? But ito ang gusto nila pag-aralan natin, no? Okay, upang atin itong i-observe, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So kung atin itong i-meditate, pag-aralan mabuti, pag-isipan, so isa buhay, so magkaroon tayo ng good success sa ating pagsunod sa kaloob, sa pagsamba sa Panginoon. So once again dito, no, have not I commanded thee? Be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. So nangungusap talaga si Lord sa akin dito noon, kahapon, kapatid at mga kaibigan, exactly. I was discouraged, I was dismayed, and yun nga, no, may times na natatakot tayo, so nangihina tayo, nalulupay-pay tayo. But itong word ni Lord nag-remind sa akin na kailangan magpakatatag tayo, kailangan hindi tayo matakot, kailangan magkaroon tayo ng good courage, no? Magalak tayo at hindi tayo madismaya, kasi nga ang Panginoon ay sumasa atin saan man tayo magpunta. So ito po ang answer ni Lord once again sa akin, kasi nga bilang servant niya, may tayo sa di-dismay talaga ako, mga kapatid at mga kaibigan, no? Kasi pag makita ko ang mga makamundo, no, pag magsalita sila ng mga walang kabuluhan, attentive ang mga tao, no? Ito'y gustong-gusto ng mga tao pakinggan, pero as what I have observed every time, mostly pag mag-speak o mag-share ako sa word ni Lord, wala talaga, kadalasan wala talaga silang pakialam. But once again, I am reminded na hindi ako dapat ma-discourage dahil doon. Hindi magpakatatag, magkaroon ng lakas, no? And ito rin sinabi niya, be not afraid, mate. Even though
marami na akong nagawa by the grace of God, no? Marami na kaming mga lakad na, na nasasabi ko na mahirap din, but by the grace of God, no, hindi kami pinabayaan ni Lord ng mga lakad na yan. At hindi din namin magawa yan kung wala ang Panginoon, no? So even though kahit ganun pa man, may times pa din na kakaroon ako ng takot, no? So ito ang once again nare-remind din ako sa salita ni Lord na magpakatatag, hindi matakot sa kanila, no? Kasi nga I'm facing another front here in Mindanao. Mindanao is different, no? It's different from Cebu. In Cebu, though I have encountered lots of oppositions, even pinatawagan mga policemen, mga sundalo. I have experienced that. Dito sa Mindanao, iba din dito, no? Kasi this is a very diverse place. Maraming kinds of religion na nandito. So iba din dito, mga kapatid at mga kaibigan. But I believe na kung ano pang ipagawa ni Lord dito, by His grace ay magagawa namin yun as ni misis ko. Because nga pag siya ay sasama, pag siya ay yun nga, sasamahan niya lang kami, walang imposible. At kung wala si Lord, wala talaga akong magawa dito. So ngayon doon lang mga kapatid at mga kaibigan, at bati para sa mga kapatiran na makapakinig nito, no? Sa mga regular na mga listeners, hindi ko ma-mention ang inyong mga names isa-isa, but I would like to mention a few lang, no? Na palagi namin nakaka-fellowship, especially Sis Noemi, Sis Margaret, and I hope na itong message na to ay makarating din sa mga nadidismaya ngayon, sa mga nalulupaypay, sa mga napapagod, no? Sa mga natatakot. So I hope this word would reach into your ears and would somehow, no, help. Kasi dito lang sa salita ni Lord ang help talaga natin. And before ko to tapusin, isang scripture mula kay Lord Jesus, I could not remember exactly where, saan banda ito sa John, no? You can search for yourself na lang. Sabi ni Jesus, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So yun nga, no, dito sa mundo magkaroon talaga tayo ng kapighatian, magkaroon talaga tayo ng mga pagsubok, and we know kung may mga kapighatian o mga pagsubok, may mga kuan talaga yan, may mga panglulupaypay, may mga discouragement, may mga pagkadismaya, no? At may mga takot. But yun nga, once again, let's be reminded na mangyayari talaga yan. But let's be reminded lang po na si Jesus po ay in-overcome niya na itong mundong ito, no? So if God be with us, who can be against us? Kung nandito lang si Lord sa buhay natin, so walang makaka anong tawag dito, makakakuan sa pananampalataya natin. Walang makakasira o makakatibag o makakawasak sa ating pananampalataya o pagsunod sa Panginoon, no? Walang makakapigil, no, mga kapatid at mga kaibigan, kung nandito si Lord sa buhay natin. So even here it is connected, no? Kasi nga sabi ni Lord dito sa Joshua 9, Joshua chapter 1 verse 9, no? For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. So it is His promise mo, mga kapatid at mga kaibigan, na sa mga tribulation, sa mga pagsubok, sa mga kapighatian, sa mga pagkadismaya, sa mga pagkapagod, sa mga bagay na ating kinakatakutan, so He is with us, mga kapatid at mga kaibigan, at siya magbigay sa atin ng kalakasan, siya magbigay sa atin ng kagalakan,
opposite sa mga bagay na to, opposite sa takot, opposite sa panglulupaypay, opposite sa panghihina, pagkadismaya o sa pagkadiskaril, opposite sa mga bagay na yan ay maibibigay ni Lord sa atin. So hanggang dito lang mga kapatid at mga kaibigan, this is just a brief testimony po sa binigay na scripture ni Lord sa akin kahapon, kung saan ako'y once again ako'y nanghihina, ako'y nagdismaya. So this was the scripture that was given to me from above. Once again, ganito ko lang ginawa yung kapatid kong kaibigan, no? Nagpray, nanghina ako, no? Nagpray ako, tapos inopen ko lang itong Bible randomly. Ibig sabihin po noon mga kapatid kong kaibigan is naka-close ang Bible, nakapikit ang aking mga mata, and then binubukas ko ganyan kung saan. And doon nga ako napunta kahapon doon sa Joshua chapter 1. So hallelujah to the Lamb of God. Siya nagbibigay sa atin ng ng lahat ng kailangan natin upang tayo makapagpatuloy. So purihin siya, for He is worthy. And once again, sa lahat ng mga makapakinig nito ngayon, especially sa kapatiran, sa mga may pagsisisi, sa mga pananampalataya, sa may mga pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang awa at kanyang biyaya, pagmamahal ay suma sa ating lahat na mapalagi. In Jesus' mighty name.